Isang taong sinusuri ang kanyang pananaw sa panalangin, Mateo 6:6, ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, isara mo ang pinto at manalangin ka sa iyong ama na hindi nakikita. Ang iyong ama na nakakakita ng ginagawa sa lihim ay gagantimpalaan ka. Itinuturo ni Jesus na ang panalangin ay hindi palabas para sa iba kundi isang taos pusong pag-uusap sa Diyos. Hindi mahalaga kung gaano ito katagal kundi kung gaano ito katapat. Ang taong puspos ng Espiritu ay laging sinusuri ang kanyang puso habang nananalangin, naghahanap ng pakikisama, hindi ng papuri. Ang panalangin ay hindi basta paulit-ulit na salita. Ito kay pagbuhos ng kaluluwa sa harap ng Diyos. Ang kapangyarihan ng panalangin ay nasa katapatan, hindi sa dami ng salita. Ang taong puspos ng Espiritu ay pinahahalagahan ng katapatan kaysa dami. Panginoon, tapat ba ang panalangin ko ngayon? Tanungin mo ang sarili mo. Kahit wala kang nararamdaman, kahit walang luhang bumagsak, ang Diyos ay nandun pa rin sa iyong lihim na lugar ng panalangin. Nagsasalita ang salita at ang banal na Espiritu ay gumagawa. Ang panalangin ay hindi para makuha ang gusto mo, kundi para iayon ang puso mo sa kalooban ng Diyos. Lumapit ka ngayon, hinihintay ka niya. Isang taong inuuna ang pananaw ng Diyos kaysa sa kalagayan, Roma 8:28. Alam natin na sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawa para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, yung mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Para sa mga umiibig sa Diyos, lahat ng bagay ay nagkakabunga ng kabutihan. Ito ay hindi basta pag-asa lamang kundi pagtanggap sa soberanong plano ng Diyos. Ang puspos ng Espiritu ay hindi lamang tumitingin sa kasalukuyan, kundi hinahanap ang layunin ng Diyos sa likod ng lahat ng pangyayari. Kapag humaharap sa hirap o kalituhan, madalas nating itanong bakit. Ngunit ang taong puspos ng Espiritu ay nagtatanong, Panginoon, ano ang gusto mong ituro sa akin dito? Ang pagsasanay na makita ayon sa pananaw ng Diyos ay simula ng tunay na espiritual na pagunlad. Ang bawat sandali ay nasa ilalim ng kamay ng Diyos. Magtiwala ka na ginagabayan ka niya kahit hindi mo pa ito lubos na nauunawaan. Ang pananampalataya ay hindi palaging pag-unawa kundi pagsunod. Kapag mas masakit ang sandali, mas lalong dapat tayong kumapit sa tiwala. Maaring hindi baguhin ng Espiritu ang sitwasyon, ngunit babaguhin niya kung paano mo ito nakikita, at iyon ang nagbabago ng lahat. Isang taong palaging sinusuri ang sarili, awit 139:83, siya sa atin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso, subukin mo ako at alamin mo ang aking mga iniisip. Tingnan mo kung may masamang landas sa akin at takayin mo ako sa daan ng walang hanggan. Buong puso na inilalapit ni David ang sarili sa Diyos, hinihiling na ipakita ang anumang tagong kasalanan. Ang puspos ng Espiritu ay inuuna ang sariling pagsusuri bago ang paghusga sa iba. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lang emosyon, ito ay katotohanang ibinubunyag ng salita. Ang paglago sa espiritual na buhay ay nagsisimula sa pagsusuri ng sarili. Mayabang ba ang mga salita ko? May paghusga ba sa aking asal? Tanging ang mga matapat na nagtatanong, nito ang tunay na lumalago sa pananampalataya. Ang salita ay salamin at ang banal na Espiritu ay ginagamit ito upang ipakita ang hindi natin nakikita. Tumigil ka sa harap ng salita ngayon. Hayaan mong siya sa atin ng Diyos ang iyong puso. Diyan nagsisimula ang biyaya. Ang taong palaging sinusuri ang sarili ay ang taong nananatiling tapat hanggang wakas. Isang taong isinusuko. Maging ang kakulangan sa pagpapatawad sa Diyos. Efeso 4:31, alisin ninyo ang lahat ng kapaitan, galit, sigawan, paninirang puri, at lahat ng uri ng kasamaan. Maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Hindi mungkahi ang pagpapatawad, ito ay utos. Pinapatawad natin dahil una tayong pinatawad ng Diyos. Ang puspos ng Espiritu ay hindi sumusunod sa damdamin, kundi nagpapasakop sa salita. Hindi madali ang magpatawad. Ngunit ang pagkikimkim ng galit ay pagkakagapos ng kaluluwa. Ang puspos ng Espiritu ay sinusuko maging ang kakulangan sa pagpapatawad sa Diyos. Panginoon, hindi ko kayang magpatawad, pero huwag mong hayaang ang damdaming ito ang maghari sa akin. Diyan nagsisimula ang kagalingan.
Ang pagpapatawad ay hindi para sa nagkasala, kundi para sa iyong kalayaan. Isuko mo ito sa Espiritu Santo. Hihipuin niya ang iyong sugat at bibigyan ka ng pusong marunong muling magmahal. Isang taong inuuna ang pag-uugali kaysa sa kakayahan, Galatia 5:22. Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kaamuan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Ang bunga ng Espiritu ay hindi lamang mga regalo kundi pagbabago ng pagkatao. Ang pag-ibig, kagalakan, pagtitiis at pagpipigil sa sarili ay bunga ng pagkilos ng Espiritu sa loob ng puso ng tao. Ang puspos ng Espiritu ay hindi naghahangad na humanga ang tao kundi maging kawangis ni Kristo. Hindi tinitingnan ng Diyos ang panlabas kundi ang puso. Ang puspos ng Espiritu ay nagnanais na makita si Jesus sa kanyang pananalita at asal. Hindi madaling makalimutan ang talento, ngunit ang ugali ay laging naaalala. Suriin mo ang iyong pananalita, ang tono ng boses mo, ang pasensya mo. Lumalago ba sa iyo ang bunga ng Espiritu? Hinuhubog ng Espiritu ang panloob na pagkatao upang magdala ng bango ni Kristo. Kapag ang iyong pagkatao ay nagiging katulad ni Jesus, doon makikita ng mundo ang Ebanghelyo. Sang taong palaging bumabalik sa salita. Awit 119:105. Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang salita ng Diyos ay gabay sa buhay at liwanag sa madilim na daan. Kahit magulo ang pamantayan ng mundo, ang salita ay nananatiling totoo at matibay. Ang puspos ng Espiritu ay laging bumabalik sa salita bilang kanyang pamantayan sa lahat ng bagay. Ang salita ay nag-aayos ng ating puso. Kapag magulo ang damdamin, ang salita ang nagbibigay ng direksyon. Tanungin mo ang sarili mo. Ang desisyon ko ba ngayon ay ayon sa salita? Hindi damdamin ang pinagbabatayan ng Espiritu, kundi ang katotohanan mula sa salita. Kapag ang salita ay nananahan sa iyo, gumagawa rin ang Espiritu sa iyo. Huwag mong takasan ang salita, lumubog ka rito. Doon mo matatagpuan ang tunay na kapayapaan at gabay. Isang taong alam na hindi siya nag-iisa sa kalungkutan. Isaiah 41:10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo, huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalakasin kita, tutulungan kita at aalalayan kita sa pamamagitan ng aking matuwid na kanang kamay. Hindi iniiwan ng Diyos ang mga nag-iisa. Kahit hindi natin maramdaman, siya ay palaging naroroon bilang Emmanuel. Ang puspos ng Espiritu ay mas malay sa presensya ng Diyos kaysa sa presensya ng tao. Ang kalungkutan ay dumarating sa lahat. Ngunit ang puspos ng Espiritu ay laging naaalaala na kasama niya ang Diyos. Panginoon, hindi ako nag-iisa. Ito ang simula ng pananampalataya. Tahimik siyang lumalapit, nagpapalakas, at muling bumabangon tayo. Ang kalungkutan ay maaaring maging daan para sa mas malalim na pakikisama sa Espiritu. Kung ang puso mo na ngayon ay tila walang laman, ilapit mo iyon sa Diyos. Sa lugar na iyon, mararamdaman mo ang kanyang pagkalinga. Isang taong ginagawang pagsamba ang buong buhay. Roma 12:4. Ialay ninyo ang inyong mga katawan bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang inyong espiritual na pagsamba. Ang pagsamba ay hindi lamang para sa araw ng linggo. Sinabi ni Pablo na ang buong buhay natin ay dapat ialay bilang isang handog sa Diyos. Ang puspos ng Espiritu ay sumasamba sa bawat bahagi ng kanyang araw, hindi lang sa simbahan. Ang bawat sandali, pagbibiyahe, paggawa sa bahay, pakikipag-usap, lahat ay maaring maging pagsamba. Ang Espiritu ay gumagawa hindi lamang sa altar kundi sa araw-araw na buhay. Kapag sinabi mong Panginoon, ito rin ay pagsamba, ang buhay mo ay nagiging banal na handog. Ang pagsamba ay hindi isang hiwalay na kilos kundi isang tuloy-tuloy na pakikisama. Ang puspos ng Espiritu ay namumuhay sa pakikisama araw-araw. Kung nais mong mabuhay sa pagsamba, magsimula sa pagtawag sa Diyos sa sandaling ito. Diyan nagsisimula ang tunay na pagsamba. Isang taong hinahanap ang kalooban ng Diyos sa harap ng kabiguan. Kawikaan 24:16. Sapagkat ang matuwid ay nabubuwal ng makapito, ngunit muling bumabangon samantalang ang masama ay nabubuwal sa kasakunaan. Maging ang matuwid ay maaaring mabigo, ngunit sila ay muling bumabangon. Ang Diyos ay hindi nagpaparusa sa kabiguan,
kundi ginagamit ito para sa pagbangon at pagbabagong loob. Ang puspos ng Espiritu ay mas lalong lumalapit sa Diyos kapag siya'y nadarapa. Ang kabiguan ay hindi kahiya-hiya. Ang tunay na kahihiyan ay ang hindi muling paglapit sa Diyos pagkatapos ng pagkakamali. Ang puspos ng Espiritu ay lumuluhod at tumatawag sa Diyos sa kanyang pagbagsak. Hindi niya tayo pinababayaan, inaangat niya tayo. Ikaw ba ay nasa gitna ng kabiguan ngayon? Hindi pa ito ang katapusan. Ito ang simula ng pagbabalik ng Diyos sa iyong buhay. Muli kang lumapit sa Kanya. Hindi Kanya kailanman iiwan. Esong Raum nagtatapos ng lahat sa pag-ibig. Kontra Juan 4:3. Kapag tayo'y nag-iibigan, ang Diyos ay nananahan sa atin at ang Kanyang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos ay ipinapakita sa pamamagitan ng gawa. Kapag tayo'y nagmamahalan, ang Diyos ay nananahan sa ating piling. Ang puspos ng Espiritu ay hindi lamang nagsasalita ng pag-ibig kundi namumuhay dito. Mahalaga ang kaalaman at kakayahan, ngunit kung wala ang pag-ibig, ito'y walang saysay. Ang puspos ng Espiritu ay laging nagtatapos sa pag-ibig. Dahil dakila ang kanyang tinanggap na pag-ibig mula sa Diyos, hindi siya madaling humusga kundi matiyagang nananalangin. Kung may taong hindi mo kayang mahalin ngayon, ipanalangin mo siya. Ang panalangin iyon ang magbabago sa iyo. At sa panalangin iyon, magsisimulang ayusin ng Espiritu ang inyong ugnayan. Ang pag-ibig ay ang pinakamakapangyarihang gawa ng banal na Espiritu. Punuin mo ang araw mo ng pag-ibig ngayon.